Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong bandang alas 11 ng umaga ng 15 ng Hulyo, isang parte ng kalsada sa Shijigang intersection sa Bada Road, Dongguan City ang mistulang kinain ng lupa. Ayon sa opisyal na ulat, wala naman umanong nasaktan o nadamay sa nangyaring insidente. Nagkataon din na walang sasakyang dumaraan noon sa naturang bahagi ng kalsada. Isang video mula sa isang residente ang ini-upload niya sa internet at makikita ang mga sandali bago maganap ang insidente. Dahil dito'y nagkaroon ng butas na nasa 2 metro ang lalim habang nasa 10 metro ang haba. Ang mga barrier sa kalsada ay agad ding nahulog sa butas. Ayon sa ilang mga residente na malapit sa pinangyarihan ng insidente, tila umano nakarinig sila ng malakas na lindol noong mangyari ang pagguho. Sa kasalukuyan, ang naturang parteng iyon ng kalsada ay sarado na sa publiko at inaayos na ng mga otoridad ang dapat nilang ayusin. Ang pagguho ng mga kalsada ay hindi na bago sa Dongguan City. Sa katunayan, sa mga lumabas na ulat, 4 na araw bago mangyari ang insidente, isang bahagi din ng kalsada sa Badong Hubei ang gumuho matapos ang isang malakas na ulan. Makikita sa video na ito kung paanong nasira ang kalsada na nagbunyag sa hindi magandang klase ng pagkakagawa nito. Habang lumalala ang real estate crisis sa bansang China, marami pang mga insidente ng pagguho at pagkasira ng kanilang mga gusali ang nangyayari dahil na din sa marupok na pagkakagawa ng mga ito. Noong umaga ng 17 ng Hulyo, isang parte naman ng residential building sa Wenwei Road, Nanchang, Jiangxi Province ang nag-collapse. Nagdulot ito ng pagkakatrap ng isang tao. Noong mag-aalas 10 na ng umaga, natagpuan nila ang natrap na tao sa loob na wala ng buhay. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang nag-collapse na gusali isang residential building na may 6 na palapag na una ng kinakitaan ng mga bitak at mahinang klase ng pundasyon. Ganito din umano ang mga kalapit nitong mga gusali. Matapos ang insidenteng ito, maraming mga residente ang pinunahang klase ng pagkakagawa o yari sa mga gusaling nasa residential areas. Sunod-sunod ang pagguho ng mga infrastruktura sa China sa iba't ibang bahagi nito. Ito ay dahil na dinumano sa hindi maayos na pagkakagawa ng mga ito. Napag-alaman din na ang ilang mga developers ay gumagamit ng mga hindi magagandang klase ng materyales o substandard sa pagtatayo ng mga gusali upang sila'y makatipid. Dahil din sa tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakaraang linggo, ang geological structure ng isang gusali ay humina na. Marami din sa mga tubo ng tubig na nasa ilalim ng mga lupa ang mayroong malalaking mga tagas na hindi naman binibigyang pansin ng gobyerno. Ang tagas ng tubig na ito ang siyang nagpapalambot din sa lupa at sa pundasyon ng isang gusali kaya ito bigla na lamang gumuguho. Ang poor management at delay ng maintenance ay isa ding dahilan ng hindi maiiwasang pagguho ng mga gusali. Sa ganitong mga sitwasyon, ang mga infrastruktura ngayon sa China ay parang ticking bomb na anumang oras ay maaaring sumabog. Noong 18 ng Hulyo naman, sa Hizhou, Guangdong, nagbuga ng apoy ang isang saradong manhole sa harap lamang mismo ng isang palengke. Mabuti na lamang ay agad na rumisponde ang mga lokal na otoridad upang takpan ang mga naturang butas. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang naturang apoy pala ay dulot ng aksidenteng pagkakabutas ng isang gas pipeline nang magkaroon ng pagsasaayos ng kalsada sa bahaging iyon ng palengke. Noong 21 naman ng Hunyo, nag-collapse ang isang scaffold mula sa ginagawang isang matas na gusali na malapit lamang sa isang gas station sa Guangzhou. Ilan sa mga taong natrap sa ginagawang gusali at makikita ang nakasabit na mga bakal na mula sa scaffold. Napag-alaman na ang gusali nagkakaroon pala ng elevator renovation ng nasa 2 hanggang 3 buwan na.
Sa video naman na ito, makikitang ang bahay na pinagkagastusan at pinaghirapang ipundar ng mag-asawa mula sa kanilang matagal na pagtatrabaho ay literal na gumuho at nawala. Ang naging sanhi ng pagkulaps ng bahay ay dahil umano sa malakas na buhos ng ulan at mahinang pundasyon ng naturang bahay. Isa pang residente naman ang nag-upload ng video na kung saan ang ginagawang renobasyon sa kanilang tinitirahang gusali ay hindi tama at parang minamadali umano. Inireklamo niya na hindi tama ang prosesong ginagawa ng mga developer upang i-renovate ang gusali at malaki umano ang tsansa na maaaring gumuho ito anumang oras sa mga susunod na araw. Dahil dito ay pansamantalang sinuspinde ng Housing and Urban Rural Development Bureau ang paggawa at kailangan naman ng makipag-ugnayan sa kanila ng direkta ang pasimuno sa nagaganap na renobasyon. Sa isa pang insidente naman, patuloy ang tila paglubog ng lupa sa Evergrande Mountain Water City community sa Gansu Province. Sa pagsisimula pa lamang umano ng taong ito, mula pa lamang sa gate ng komunidad na ito ay makikita na ang tila pagbaba ng lupa na umabot na hanggang sa mga gusali sa loob. Noong una hindi ito pinapansin ng mga residente subalit mas lumalaw umano ang nagiging paglubog ng lupa sa kanilang lugar habang lumilipas ang panahon. Sa video naman na ito, makikitang tila ampaw ang laman ng bubong ng bagong apartment na tinirhan at kakakuha pa lamang ng isang mag-anak. Dismayado sila dahil matagal umano nila itong pinag-ipunan at pinagkagastusan. Ayon sa may-ari mismo ng bahay, tinipid umano ang pagkakayari ng kanilang apartment at gumamit ng mga substandard na mga materyales upang makatipid. May mga nagsasabi na ang mga insidenteng ito ay hindi na lamang dahil sa tinipid na pagkakagawa ng mga ito, kundi dahil na din sa hindi maayos na quality control. Bukod kasi sa supervisions at inspection, dapat ay regular din ang ginagawang quality control at third-party inspection upang masigurong ligtas na tirhan o gamitin ng isang gusali. Sa ilang mga real estate projects ng China ngayon, marami ang nagrereklamo ng mga aberya at hindi magandang yari ng kanilang mga gusali, fire hydrant na walang tubig, drainage sa kalsada na puro barado at ang walang katapusang pagtagas ng mga tubig sa iba't ibang parte ng gusali hanggang sa labas. Makikita din sa video na ito ang isang mukhang solid wood na pinto na ginagamit ng ilang mga construction company ay puro karton lamang pala ang nasa loob nito, habang ang mga hawakan na sa mga hagdanan ay kinakalawang na at tinakpan na lamang ng pintura. Makikita naman sa video na ito ang isang parte ng isang parke na may tiles na napakadali lamang tanggalin. Sa videong ito naman, sa isa pa ding real estate project, makikitang ampaw muli ang main post ng isang gusali na madali ding tanggalin ang semento nito at madami na din itong mga crack kahit nakakagawa pa lamang. Nagbiro pa ang isang residente na noong unang panahon umano ay mayroon silang hanging temple, pero sa panahon ngayon ay mayroon naman silang hanging buildings. Maraming mga negosyante at namumuhunan ng pinipiling dalhin ang kanilang negosyo at kumpanya sa bansang China. Ito ay dahil na din sa mababang labor cost. Mas pinipili nilang doon magpagawa ng kanilang produkto dahil bukod sa murang bayad sa mga manggagawa, mabilis din ang produksyon nila. Pero kaakibat ng murang labor cost, syempre ay ang kalidad ng pagkakagawa ng isang produkto. Bukod sa hindi maganda ang pagkakayari ng mga produktong ginagawa nila, madalas ay tinipid nila ito sa mga materyales at sangkap. Kilalang tuso ang China. Hindi nila hahayaan na nakakamurang mga negosyante mula sa ibang bansa sa pagpapagawa nila ng kanilang mga produkto sa kanilang manggagawa nang wala silang nakukuhang kapalit. Hanggat maaari gagamit sila ng mga substandard na mga materyales, mabawasan lamang ang kanilang production cost. In short, tinitipid talaga nila ang paggawa ng kahit anumang klase ng produkto para makabawi sila sa murang bayad sa kanila. Tila ganito din ang kanilang patakaran pagdating sa pagpapagawa ng kanilang mga infrastruktura. Kaya nga dito sa Pilipinas, pag sinabi mong made in China, isa lamang ang kahulugan nito, kundi mabilis masira ay peke ito. Hindi naman kasi papayag ang China na maagrabyado sila. Pero nakapagtataka pa din na hanggang sa kasalukuyan ay marami pa ding mga negosyante ang tinatangkilik ang ganitong klaseng kalakaran.
Tila totoo nga ata ang sinasabi ng ilan na basta made in China, peke, tinipid at madaling masira.